Magandang hapon mga kababayan. Tayo po'y napakasaya sapagkat nakamit na ni dating Senador Leila de Lima ang kanyang hinihintay na hustisya para sa mga gawa-gawang kaso laban sa kanya. 7 years, napakatagal na pagkakakulong, and finally, Senator de Lima is good as acquitted. She's now completely free. Yan. Yan po ang ating napanood kanina sa Rappler. At siya po ay na-interview. At makikita mo po ang kanyang pasasalamat. Talagang pasasalamat niya sa Diyos. Pasasalamat niya sa lahat ng mga taong sumuporta sa kanya. And even to the Marcos administration. Siya po ay nagpapasalamat dahil nga po sa hindi pakikialam ng Marcos administration sa kanyang kaso. At ngayon, medyo nanginginig-nginig na siguro ang dating Pangulo dahil narinig na po natin na re-resbakan siya. Pinag-iisipan po nila na ika-counter po nila yung mga pinaggagawa ng dating Pangulong Duterte, mga gawa-gawang kaso laban sa kanya. So medyo delikado itong si former President Duterte. Nako, patong-patong na. Patong-patong na po ang mga hindi na po sigurado yan makatulog. Marami po siyang iniisip. Andyan yung ICC. Tapos pag bineltahan ni former Senator Leila de Lima, nako, panibagong kaso na naman yan na maidadagdag sa kanya mga pasanin. Kaya sa ngayon, sigurado tayong nag-aalala, hindi makatulog, baka hindi rin makakain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita mo sa outward appearance na masayang-masaya ang dating senadora sa pagkakakamit ng hustisya. Talagang yung kalagayan po ni dating Senadora de Lima ay napakahirap po talaga. Siya po ay pinagkaisahan. Ginamit na testigo laban sa kanya. Even yung mga preso, hindi po naduwag. Si Senator Leila de Lima ay isang matapang na babae, matapang na Pilipino. Hindi po siya naduwag dahil alam niyang wala siyang kasalanan, kaya hinarap niya. Unfortunately po, pinagkaisahan siya, talagang plinano talaga na idiin siya para siya po ay makulong. Napakahirap, napakasakit sa pamilya din niya na mawalay siya or malayo siya for 7 long years. At tayo ay nakikisaya kay Senator Leila de Lima sa kanyang pagkakakamit ng hustisya. At finally free si Senator Leila de Lima, good as acquitted. Kaya again, congratulations Senator de Lima. Sana'y makatulog ka na mahimbing at sana'y ipagpatuloy mo ang iyong pagserbisyo sa taong bayan sa susunod na eleksyon. Sana po'y inaasahan po namin tumakbo po kayo ulit para po ipaglaban ang mga Pilipinong naaapi, mga Pilipinong walang boses, mga Pilipinong tinatapak-tapakan ng mga matataas na tao sa lipunan. Again, congratulations to our former Senator Leila de Lima. Gusto ko po rin pong talakayin at pag-usapan po natin ay ang tungkol kay Executive Secretary Lucas Versamin. Yun pong pangyayari dyan po sa West Philippine Sea lately na kung saan tayo po ay talagang hinaras ng mga China Coast Guard. At may dala-dala nga po sila mga bladed at mga sharp na mga tools, mga itak, mga sibat at kung ano-ano pa dyan. Ang una pong reaksyon sa isang press con ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pagkakasabi po niya ay parang
hindi po gaanong malala yung insidente. Dahil sabi niya, nakitaan natin ng itak, nakitaan natin ng sibat, and nothing beyond that. Yun pong pagkakasabi niya. So, nung una, ang sabi niya, ay ito ay isang misunderstanding lang. Misunderstanding or isang accident. Yan ang unang pagkaka-categorize ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Na parang he was trying to downplay the situation na hindi po something serious yung nangyari. Yun po ang pinapakita nito sa kanyang press con. Pero yung latest na press con naman na kapapunood lang po natin kay Defense Secretary Gibo Teodoro, ang pagkakasabi niya po ito, and he was trying to correct. He was trying to correct yung nasabi previously ni Executive Secretary Bersamin. Na sabi niya ito ay it is not as misunderstanding or accident. Yan. Pagkatapos kausapin ng Pangulo, after talking to these soldiers, alaman po niya na ang kagrabe po ng pangyayari, ang trauma, at they tried to correct. They tried to change the stand. Dito po sa pangyayari na to, now sinasabi nila, it is not as misunderstanding or accident, and that we are not downplaying the incident. Yan po ang panibagong statement na inihayag ni National Defense Secretary Gibo Teodoro. Yan po ang latest. Lately, bumisita ang Pangulong Marcos at si Secretary Gibo Teodoro sa Palawan para bigyan ng parangal ang mga sundalo, ang mga Navy na nasaktan, naapektuhan sa panghaharas ng China Coast Guard na to. At doon po nila nakita, doon po nila narinig mismo sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga Navy who were present during this incident, yung kanilang pong dinaanang paghihirap, yung pressure na kanilang dinaanan, at napakahirap. Kaya sila po ay binigyan po ng parangal ng Pangulo. And they deserve it. Isa nga po, naputulan ng thumb. Kaya napaka-grabe po itong pangyayari nito. And we cannot downplay. We cannot downplay the situation at sabihin, ito lang ay kaso ng aksidente, ng pagkabungguan. Napakaliwanag naman po sa video. Hindi po natin pwedeng sabihin itong misunderstanding. Hindi pagkaunawaan ng dalawang tropa ng Philippine Coast Guard at tropa ng China Coast Guard. Hindi. Napakalabo ng paningin ni Executive Secretary Lucas Bersamin kung ganun po ang unang pagtingin sa sitwasyon. By mere looking at the video, makikita mo naman talagang ito ay deliberate and the Chinese were aggressive and defiant. Talagang deliberate act po yung pinaggagawa ng mga inchik na to. Talagang naplano po nila na talagang guluhin, gambalahin ang misyon ng rotation and resupply mission na to. So yan po ang huling kaganapan, latest na kaganapan po ngayon. Ang acquittal ni dating Senator Leila de Lima at ang press conference na ibinigay ni Defense Secretary Teodoro. Mga kababayan, ito po again si Manong Rayban na nagsasabing maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa aking mga videos. Sana po ay patuloy po kayong manood sa aking mga videos. Pakishare po ito sa inyong mga families and friends. Sana po ay tulungan niyo po ako mapalaki ang aking YouTube channel at ang aking Facebook page. Maraming pong salamat sa inyo lahat, sa inyong pagtangkilik, sa inyong pagiging makabayan, sa inyong pagmamahal sa katotohanan. Maraming pong salamat
at mabuhay po tayong lahat.